Itago niyo na lang po ko sa pangalang Joshua. I-share ko lang po yung naranasan kong kababalagan sa dati kong tinirahan na apartment. Nangyari to taong 2018. Nangupahan ako nun sa isang apartment na malapit lang sa work ko. Nagrent ako para mas maging convenient at hindi ako mahassle sa mahabang biyahe. Malayo kasi ang bahay namin sa opisina, kaya halos oras ang ginugugol ko sa daan. Madalas pagdadating ako sa office ay parang pagod na ako kahit hindi pa naman nagsisimula ang trabaho. Sobrang drain na yung katawan na tutak ko sa ganoong setup, kaya nag-decide ako na mag-apartment na lang. Sabi ni mama makitira na lang daw ako sa mga kamag-anak namin para makatipid. Pero hindi ako sumang-ayon sa kanya. Kasi hindi ako sanay ng nakikitira. Dahil gusto ko yung may sarili akong space na komportable ako nakakagalaw. Umuwi naman ako sa amin pag weekends. Naganap ako noon ng apartment sa online. Hanggang sa nakita ko ang isang post sa marketplace. For rent ang caption. Same city sa work ko. Chinek ko yung post. Nakita ko na 3 palapag yung paupahan. Tapos studio type ang mga kwarto. 3 kwarto kada floor. Malapit lang sa opisina. Dahil isang sakay lang ng jeep ay nandun na ako. Nagustuhan ko yun kaya agad kong kinontak yung landlord. Ang unit ko ay sa 3 palapag. Puno na kasi yung first and second floor. Kaya no choice ako kahit nakakapagod umakyat baba. Normal naman ang mga unang araw ng stay ko sa apartment na yun. Payapa at tahimik. Maayos ako nakakapagpahinga. Hindi na din ako masyadong pagod pag uuwi. Dahil malapit na nga lang ang binabiyahe ko. Akala ko nung una ay payapa na ang bawat pahinga ko sa apartment na yun. Pero akala ko lang pala yun. Isang gabi, habang nasa kasarapan ng tulog, nakarinig na lang ako ng mga sigawan na sa tingin ko ay nagmumula roon sa katabing unit ko. Rinig ko yung mga boses nila kasi tahimik sa loob ng unit. Kahit may hinang tunog lang ay rirehistro agad sa tenga ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka mag-asawa yon na nag-aaway. Kasi babae at lalaki ang boses na naririnig ko. Hindi naman masyadong malakas yung sigawan nila. Siguro dahil medyo soundproof ang mga dingding ng kwarto doon. Hindi ko din naman intensyon na marinig yung pagtatalo nila. Wala naman ako magagawa dahil katabing kwarto ko lang sila. Narinig ko kasi na parang nagmumurahan sila. Pero hindi ko naman masyadong maintindihan kung ano yung pinagtatalunan nila. Antok pa ako ng mga oras na yun. Kaya hindi ko na pinansin ang mga ingay. Ayaw ko din naman makialam sa ganun. At lalong ayaw ko makichismis. Dahil hindi naman ako chismosong tao. Kaya bumalik na lang ako sa pagtulog. Sa mga sumunod na araw, naging madalas na yung naririnig kong pag-aaway ng mag-asawa na yon sa kabilang kwarto. Naiistorbo na nga ako minsan. Kasi dis oras ng gabi nila ginagawa yun. Isang gabi, narinig ko na naman yung sigawan ng mag-asawa. Pero hindi na lang murahan yung ingay, kundi may halong kalabog na. Hindi ko alam kung nagbabatuhan na ba sila ng gamit o nagre-wrestling na. Pero dahil ayaw ko talaga makialam, hinayaan ko na lang ulit matapos yung ingay na yun. One time sinabihan ako ni mama na makikitulog daw yung kapatid ko sa apartment. Sabi niya doon na lang muna daw yung kapatid ko ng 3 araw. May lalakarin raw kasi siya na malapit lang doon. Para daw hindi na siya gigising ng sobrang aga at babiyahe ng madaling araw. Sabi ko welcome naman siya na magstay doon. Kahit ilang araw pa ang gusto niya. Pabor naman sa akin dahil may makakausap ako. Noong doon na natutulog yung kapatid ko, naalala ko na ginising niya ako ng madaling araw. Pumupungay-pungay pa yung mata ko nun. Tinanong ko kung bakit niya ako ginigising. Sabi niya may naririnig daw siyang ingay sa kabilang unit. Parang nag-aaway daw. Dahil alam ko naman na kung ano yung tinutukoy niya, sinabi ko sa kapatid ko na ganyan lang talaga yan sila. Hayaan niya na lang kako dahil titigil rin naman yun. Pero medyo kinabahan ako nung sinabi ng kapatid ko na naririnig niya na parang nanghihingi ng tulong yung babae. Bumangon ako para pakinggan yung pagtatalo ng dalawa.
Tinapat ko pa yung tenga ko dun sa pader para mas marinig ko ng malinaw. Pero nang gawin ko yun, wala naman ako narinig. As in tahimik. Walang ingay na nagmumula roon. Kahit nagtataka, ay hindi ko na lang inusisa pa ng todo. Sinabihan ko rin yung kapatid ko na hayaan na lang yun at matulog na siya. Kinabukasan, pag-uwi ko sa trabaho, napag-usapan namin ng kapatid ko yung narinig niya kaninang madaling araw. Ang sabi niya, ginising niya daw ako para sana manghingi ng tulong na tumawag ng pulis. Dahil baka daw kung ano na nangyayari doon sa kabilang kwarto. Pero habang nag-uusap kami about doon, bigla na lang namin narinig ulit na magsimulang magsigawan na naman yung mag-asawa sa kabilang unit. Napangiti na lang ako sa kapatid ko na parang sinasabi ko na puro sigawan lang yung mag-asawa na yun. Nagets naman agad niya kaya napangiti lang din siya. Noong gabi din na yun, ang tumatak talaga sa akin. Ang gabi na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Madaling araw nang magising na naman yung kapatid ko dahil sa naririnig na sigawan. Ginising ulit niya ako para sabihin na nanghihingi na naman ng tulong yung babae doon sa kabilang unit. Noong narinig ko nga na parang nanghihingi ng tulong yung babae, bigla akong nahimasmasan. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Baka kasi may gawin na talagang masama yung lalaki doon sa babae. Dahil sa ayoko makialam sa pag-aaway nila, naisip ko na irason na lang yung gabi-gabi nila na pag-aaway na nakakaistorbo na sa pagtulog ko. Nagpa siya akong tawagan na yung landlord na nasa kabilang kalsada lang kung nasa ng apartment. Sinabi ko na baka pwede siya tumawag ng barangay dahil nag-aaway na naman kako yung katabi kong tenant. Nakakaistorbo na kasi. Dinagdag ko na lang na baka nasa panganib na yung lagay ng babae doon para maalerto yung landlord. Pero nagulat ako sa sinagot ng landlord. Sinabi ba naman niya na wag na lang namin pansinin yun at matulog na raw kami. Para akong nabastusan doon sa sinabi niya. Kaya hinayaan ko na lang talaga. Nainis ako kaya sinabi ko sa kapatid ko na hayaan na lang namin. Kung may mangyari man na masama doon sa babae, sa landlord naman isisisi yun. Dahil hinayaan niya lang. Pero hindi ako mapakali. Hindi ko kayang baliwalain yung naririnig namin. Kaya lumabas ako at pumunta doon sa katabing unit. Kinatok ko yun ng kinatok. Pero hindi ako pinagbubuksan ng nakatira doon. Kaya ang sunod na naisip ko ay tatawag na lang ako ng barangay. Pero bago ko pa man gawin yun, biglang dumating yung landlord. Tinawag niya ako mula sa labas at pinapapunta doon sa kanya. Doon mismo sa kalsada. Bumaba ako at pinuntahan siya. Dahil medyo galit na ako, sinabi ko na wala ba siyang balak gawin doon. Dahil kung wala ka ako ako na ang gagalaw. Pero yung sunod na sinabi niya, ang nagbigay sa akin ng takot na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa din. Ang sabi niya, pasensya na raw kung hindi niya sinabi sa akin nung lipat ko. Sinabi niya na matagal na daw bakante yung katabi naming kwarto. Noong una hindi ko pa nagets, kaya tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Sabi niya, wala daw nakatira doon sa katabing unit ko. Bigla akong pinagpawisan ng malamig. Gulat at takot ang reaksyon namin ng kapatid ko sa narinig. Matagal na daw walang nakaupa roon. Parehas daw kami ng mga reklamo ng mga unang umupa sa akin. Kinuwento sa akin ng landlord na may nakaupa daw roon na mag-asawa dati. Gabi-gabi daw nag-aaway. Hanggang sa yung away nila ay humantong na sa sakitan. At ang worst, napatay daw ng lalaki yung babae. Pagtapos daw nagpakamatay din daw yung lalaki. Kaya yung mga naririnig ko daw na sigawan ay galing daw sa multo ng mag-asawa na yun. Na hanggang ngayon ay hindi pa din natatahimik. Ilang beses naman daw niya pinabless yung unit. Pero hindi talaga nawawala yung mga ingay doon pagsasapit na ang gabi. Kaya mula daw noon, hindi na niya pinaupahan pa yung kwarto na yun. Kinabukasan, agad akong nag-impake. Buti na lang at nandun yung kapatid ko dahil may katulong ako sa paghahakot ng gamit.
Hindi ko na kayang tumagal pa dun ng isang gabi. Umuwi muna kami sa bahay para magpalamig sa nakakatakot na naranasan namin. Nakahanap naman agad ako ng ibang apartment na lilipatan. Maayos at malapit din sa work. At ang importante ay walang sigawan tuwing sasapit na ang gabi.